Alam mo yung pakiramdam na parang may kakaiba sa paraan ng pakikitungo sa'yo ng ilang tao. Hindi man sila prangka, pero ramdam mong may distansya, ramdam mong may lamig, o minsan may halong panliliit sa bawat salita. Minsan, hindi mo alam kung ikaw ba ang may problema, o may naiinggit lang talaga sa'yo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 14 na senyales na posibleng may taong naiinggit sa'yo. At kung paano mo itong malalaman ang hindi kailangang makipag-away o maging maramdamin. Number 1, pinapansin nila ang lahat ng kamalian mo. Kapag may taong naiinggit sa'yo, isa sa mga pinakaunang napapansin mo ay yung madalas nilang punahin lahat ng mali mo. Minsan, hindi mo pa nga napapansin na may mali, sila agad ang unang magpo-point out. Parang may radar sila na nakatune sa bawat pagkukulang mo. At kahit maliit lang, parang big deal na sa kanila. Halimbawa, nag-post ka ng picture na masaya ka. You're enjoying your day. May palihim silang negative feedback sa mga kaibigan mo. Hindi nila kayang makita na genuine yung happiness mo. Kasi sa loob-loob nila, tinatablan sila ng comparison. They start to focus on your flaws para maibsan yung discomfort na nararamdaman nila kapag nakikita nilang mas maayos ka, mas confident ka, o mas umaangat ka. At ang mas tricky pa rito, madalas nilang balutin sa concern o honesty ang mga puna nila. Sasabihin nila, sinasabi ko lang naman sa'yo para ma-improve mo ang sarili mo. Pero ramdam mo sa tono na hindi tulong ang intensyon nila, kundi pagpuna. Hindi yung constructive criticism na may malasakit, kundi yung tipo ng comment na may halong pangbababa. You'll notice na kapag ibang tao ang gumagawa ng parehong bagay, tahimik lang sila. Pero pag ikaw, laging may pero, laging may sana ganito, laging may mali. Kasi hindi naman talaga yung ginagawa mo ang issue. Ikaw ang issue para sa kanila. Yung presensya mo, yung tagumpay mo, at yung confidence mo, yun ang nagpaparamdam sa kanila ng insecurity. Ito ang irony. Mas nagiging critical ang taong naiinggit kasi deep down, gusto nilang mapantayan ka. Pero dahil hindi nila alam paano, they try to pull you down instead. And sometimes, ginagawa nila ito unconsciously dahil ayaw nilang aminin na naiinggit sila. Sinasabi nila sa sarili nilang objective lang daw sila. Kaya kung napapansin mong parang lahat ng kilos mo, may komento sila. Kung lahat ng gawa mo, may kulang para sa kanila, huwag kang maapektuhan. Hindi mo kailangang ipaliwanag o baguhin ang sarili mo para lang mapatahimik ang mga taong ganon. Dahil minsan, hindi talaga ikaw ang problema. Sila yung hindi matahimik kapag nakikita kang umaangat. Ang pinakamagandang gawin, smile, stay kind, and keep growing. Kasi habang pinapansin nila lahat ng mali mo, ikaw naman patuloy sa pag-level up. And that right there is something they can't stand. Pero ikaw, dapat mo yung ipagpasalamat. Number 2, tahimik sila kapag may tagumpay ka. Kapag may tagumpay ka, mapapansin mong may ilang tao na biglang tumatahimik. Hindi sila nagko-comment, hindi nagla-like, at hindi rin bumabati ng congrats. At sa una, iisipin mo, siguro busy lang sila. Pero habang tumatagal, napapansin mong consistent, laging tahimik kapag ikaw ang may panalo. Ganito kasi yan, kapag masaya ka, kapag may naabot ka, kapag nagpo-post ka ng accomplishment mo, ang mga totoong masaya para sa'yo, automatic yan. Sila yung unang magme-message na proud sila sa'yo. O sila ang unang magsasabing deserve mo yan. Pero ang taong may halong inggit, nahihirapan silang mag-celebrate ng tagumpay ng iba. Hindi dahil ayaw kanilang maging masaya, kundi dahil may parte sa loob nila na nagsasabing, bakit siya, hindi ako. Tahimik sila, hindi dahil wala silang masasabi, kundi dahil ang tagumpay mo ay nagre-remind sa kanila ng mga bagay na gusto rin nilang makuha pero hindi pa nila naaabot. Your win becomes their mirror. At yung reflection na yon, minsan masakit tingnan. Makikita mo rin ito sa simpleng paraan. Kapag ibang taong pinupuri, active sila. Maingay, puro reaksyon. Pero kapag ikaw na, parang biglang naglaho. Walang like, walang comment, walang emoji. Para bang invisible ka. Pero sa totoo lang, nakikita ka nila. Sobrang nakikita. Kaya nga tahimik. Kasi deep down, nararamdaman nila yung comparison na hindi mo naman sinasadya. Ang irony pa, minsan sila pa yung unang nag-aabang kung kailan ka magkakamali. Hindi dahil gusto kanilang bumagsak,
kundi dahil gusto lang nilang maramdaman na pantay ulit kayo. That's how envy works. Kaya kung mapansin mong may mga taong ganito sa paligid mo, huwag kang madismaya. Huwag mo ring pilitin na patunayan sa kanila na karapat-dapat ka. Keep doing what you're doing. Kasi minsan, yung katahimikan nila, yun na mismo ang patunay na napansin ka nila at nasaktan silang makita kang umaangat. Sa dulo, hindi mo kailangan ng palakpakan ng lahat para mapatunayan na nagtagumpay ka. Minsan, yung katahimikan ng iba, sapat ng ebidensya na gumawa ka ng ingay sa mundo. Number 3, pinupuri ka nila, pero may pero. Ang galing mo pero, ayan na, yung salitang pero na parang pambura sa papuri. Alam mo yung pakiramdam na sandali kang natuwa kasi may nagsabi ng maganda sa'yo, tapos bigla mong mararamdaman na parang binagsakan ka ng malamig na tubig. Ganun ang epekto ng mga taong binabawi ang papuri. Sa umpisa, maririnig mo silang nagsasabi na, ang galing mo, buti ka pa, ang swerte mo naman. Pero hindi pa tapos yan. Kasi maya-maya, may kasunod ng, pero kasi, pero kung ako, pero madali lang naman yan Para bang ayaw nilang ikaw lang ang bida sa sandaling yon. Gusto nilang balansihin. O mas madalas, agawin yung spotlight ng hindi halata. Ito yung klase ng tao na hindi makatiis na purihin ka ng buong buo. Kapag nakita nilang umaangat ka, parang may kumikirot sa kanila. Kaya kahit gusto nilang magmukhang supportive, laging may kasamang twist ang mga salita nila. At kadalasan, hindi ito dahil sa galit o sama ng loob, kundi dahil sa insecurity. Hindi nila matatanggap na kaya mong magtagumpay sa bagay na pinapangarap din nila. Kaya sa halip na magsabi ng, congrats, proud ako sa'yo, kailangan pa nilang maglagay ng kondisyon o paliwanag para hindi nila maramdaman na naunahan sila. For example, sabihin mong na-promote ka sa trabaho. Ang reaksyon nila, wow, congrats, pero ang hirap din siguro ng oras mo ngayon O kaya naman, ang galing mo pero swerte lang siguro kasi kilala ka ng boss mo. Sa una, tunog normal. Pero kung titignan mo ng malalim, may halong panghihila pababa. Kasi ang totoo, hindi nila kayang hayaan na ikaw lang ang maliwanag. Gusto nilang may bahid ng dilim sa tagumpay mo para mas kumalma yung inggit sa loob nila. Kaya kapag may taong ganito sa paligid mo, huwag mong isiping ikaw ang may problema. Hindi mo kailangan bawasan ang liwanag mo para lang hindi sila masilaw. Kasi minsan, yung mga pero na binibitawan nila, yun ang paraan ng mundo para ipaalala sa'yo na nagiging inspirasyon ka na, kahit ayaw nilang aminin. Number 4, lagi silang nakamasid sa kilos mo. Kapag may taong laging nakamasid sa kilos mo, mapapansin mo yan kahit wala silang sinasabi. Parang may invisible na mata na laging sumusunod sa bawat galaw mo. Lagi nilang nakikita kung ano ang suot mo, kung sino ang kasama mo, o kahit yung simpleng post mo sa social media. Minsan, mararamdaman mo na lang na bawat move mo may nagmamasid. Hindi dahil interesado talaga sila sa'yo, kundi dahil gusto nilang malaman kung bakit ka umaangat at kung ano pa bang meron ka na wala sila. Ang ganitong tao, hindi sila lantaran na umaamin ng inggit. Hindi rin sila aamin na gusto kanilang tularan. Pero mapapansin mo, lagi silang updated. Alam nila kung anong project mo ngayon, kung saan ka pumunta kahapon, at kung ano ang susunod mong plano, kahit hindi mo pa sinasabi. Parang may alert system sila na naka-on kapag tungkol sa'yo ang usapan. Kung minsan, gagamitin pa nila ang nalalaman nila tungkol sa'yo para ikumpara ang sarili nila. Bakit siya may ganyan? Ako wala. Bakit sa kanya madali? Sa akin ang hirap. At doon nagsimula ang tahimik na kompetisyon. Isang kompetisyon na ikaw mismo hindi mo alam na nilalaro mo na pala. Pero ang totoo, hindi ikaw ang problema. Ang nakikita nila sa'yo ay refleksyon ng kung ano ang gusto rin nilang maabot. Kaya imbis na ma-inspire, nauuna ang insecurity. Imbis na matuwa sa progress mo, nasasaktan sila. Kasi ipinapaalam mo sa kanila ang mga bagay na gusto rin nilang makamit pero hindi pa nila nagagawa. Kung minsan, ang ganitong klaseng tao ay nagtatago sa likod ng pagiging concerned. Magtatanong sila ng parang inosenteng tanong, "Uy, bakit ganito ginawa mo? Saan mo nakuha yan?" Pero sa totoo lang, hindi sila curious. Sila ay nag-u-observe, hindi para matuto, kundi para malaman kung saan kanila pwedeng tapatan o lampasan. At minsan, mapapansin mo na rin na ginagaya nila ang mga ginagawa mo. Parehong style ng damit, pareho ng caption sa posts,
Pareho ng tono ng pananalita. Akala mo coincidence, pero deep inside, gusto lang nilang makuha ang atensyon mo at respeto na nakukuha mo sa iba. Feeling mo na parang wala ka ng privacy, kahit wala naman silang ginagawa ng direkta. Kasi sa bawat kilos mo, may nakabantay. Sa bawat tagumpay mo, may nakamasid kung paano nila matutularan o mababawi. Pero tandaan mo ito, kung may taong ganito sa paligid mo, ibig sabihin, may ginagawa kang tama. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang hindi ka mapansin. The fact that they're watching means you're worth watching. Kaya imbis na ma-paranoid o ma-bother, gawin mo itong motivation. Kasi habang sila busy manood, ikaw busy umangat. Number 5, pinagkikwentuhan ka nila sa iba. Kapag pinagkikwentuhan ka sa iba, yan ang isa sa pinakamasakit pero pinakaklarong senyales na may taong naiinggit sa'yo. Hindi nila kayang sabihin ng direkta sa harap mo kung ano ang nararamdaman nila. Kaya ang ginagawa nila, nilalabas nila sa likod mo. Minsan sa umpisa, parang simpleng kwentuhan lang. Uy, alam mo ba si ganito? Ganito raw ang ginawa. Pero habang tumatagal, napapansin mong parang iba na ang tono. Yung kwento, nagiging may halong paninira. Yung simpleng obserbasyon, nagiging panghuhusga. Ang totoo, hindi naman talaga tungkol sa'yo yung ginagawa nila, kundi tungkol sa nararamdaman nila sa sarili nila. Naiinggit sila kasi may nakita silang meron ka na gusto rin nila, pero hindi nila makuha. So instead of working on themselves, mas madali para sa kanila na i-bring down ka sa kwento. It's their way of coping with insecurity. By making you look bad, they feel a little better about themselves. Minsan, napaka-subtle pa. Hindi naman direktang paninira, pero yung tono ng boses, yung choice ng words, ramdam mo. Halimbawa, sasabihin nila, magaling nga yan, pero, pero mayabang na kasi ngayon. Mapapaisip ka, bakit kailangan laging may pero? Bakit hindi nilang maging masaya para sa'yo? Ang masakit pa, kadalasan, hindi mo maririnig diretso. Maririnig mo lang sa iba. Uy, sabi pala ni ganito raw ginawa mo. At doon mo marirealize, hindi lahat ng ngumingiti sa'yo ay tunay na masaya para sa'yo. Some smiles hide jealousy. Some compliments come with hidden bitterness. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangang habulin o linawin ang bawat kwentong binabato sa'yo. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat na mali sila. Because the truth will always reveal itself. People who truly know you won't believe rumors. At yung mga naniniwala agad, sila yung hindi mo kailangang ipaglaban. Ang pinakamagandang gawin mo, keep your peace. Let them talk. Kasi habang abala sila sa pagkukwento tungkol sa'yo, ikaw naman abala sa pag-angat. At darating ang araw na mapapagod din sila. Kasi habang ikaw umaasenso, sila paikot-ikot lang sa parehong usapan. Remember this, when people talk behind your back, it only means you're ahead of them. So huwag mong hayaan na sirain ng mga bulong ang lakas ng loob mo. Dahil minsan, ang inggit, hindi mo kailangang labanan. Kailangan mo lang lampasan. Number 6, sabi ko nga kanina, ginagaya ka nila. Kapag napapansin mong may taong ginagaya ka, minsan nakakatuwa sa una kasi parang sign na nai-inspire sila sa'yo. Di ba? Pero habang tumatagal, mapapansin mo rin na hindi na simpleng admiration ang dahilan, kundi may halong inggit at kompetisyon na. Yung bawat galaw mo, sinusundan nila. Kung anong hairstyle mo, ganun din sila kinabukasan. Kapag may bagong damit kang sinuot, bigla rin silang bibili ng kapareho. Kapag nagpo-post ka ng achievement, maya-maya may achievement post din sila. Minsan mas exaggerated pa. Parang gusto nilang patunayan na kung anong meron ka, kaya rin nila. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, hindi inspirasyon ang ugat, insecurity. Kasi ganito yan, kapag ang tao ay genuinely inspired sa'yo, ginagaya nila ang disiplina mo, ang mindset mo, ang hard work mo. Pero kapag naiinggit, ginagaya nila ang panlabas na aspeto dahil gusto nilang makuha ang parehong papuri o respeto na nakukuha mo. May mga pagkakataon pa nga na parang nawawala ka sa sarili mong identity. Kasi lahat ng ginagawa mo, ginagaya nila hanggang sa nagiging awkward na. Tipong ikaw na mismo yung naiilang kasi hindi mo alam kung dapat bang matawa ka o mainis. Nakaka-drain din minsan, lalo na kung close mo yung taong yon. Kasi imbis na sabay kayong umangat, parang lagi kang binabantayan. Hindi para matuto,
kundi para makipagsabayan. Yung simpleng tagumpay mo, nagiging trigger para sa kanila. Gusto nilang patunayan na hindi sila lesser kaysa sayo. Ang mas masakit pa, minsan hindi nila inaamin. Kapag nahuli mo na ginagaya ka, sasabihin nila, "Uy, pareho lang tayo ng taste. Coincidence lang yan." Pero deep down, alam mong may intensyon. Kasi consistent eh. Halos lahat ng desisyon nila, parang laging nakabase sa kung anong ginawa mo muna. Pero tandaan mo to, kapag ginagaya ka ng isang tao, ibig sabihin, may nakikita sila sa'yo na wala sa kanila. Maybe it's your confidence, your calmness, or simply the way you carry yourself. At sa halip na mairita, pwede mong tingnan to bilang patunay na may ginagawa kang tama. Kasi alam mo, hindi ginagaya ang walang halaga. So kung ginagaya ka, it means may halaga ka. So wag mong hayaang maapektuhan ka. Keep being authentic. Kasi kahit gayahin ka nila sa lahat ng bagay, hindi nila kailanman makukopya kung sino ka talaga. Yung ugat ng lakas mo, yung tunay mong pagkatao, at yung kwento sa likod ng mga tagumpay mo, hindi nila makukopya yon. At kung gusto mo ng simpleng mindset tuwing may gumagaya sa'yo, ito yon. They can copy your style, but they can never copy your soul. Number 7, pinapaliit nila ang mga tagumpay mo. Kapag may taong pinapaliit ang mga tagumpay mo, hindi lang basta simpleng komentaryo yan. Madalas, senyales yan ng inggit na tinatago sa likod ng normal na tono. Mapapansin mo, kapag nagbahagi ka ng magandang balita, hindi sila genuinely masaya para sa'yo. Imbes na sabihin na, "Ang galing mo, congrats," maririnig mo yung mga linya na parang may tusok. "Ah, swerte mo lang siguro." O kaya, "Madali lang naman yan eh." At doon mo mararamdaman yung subtle na panghihila pababa, hindi dahil gusto ka nilang saktan, kundi dahil hirap silang tanggapin na nakamit mo ang isang bagay na gusto rin nila. Para bang, kung hindi ko nagawa, dapat hindi rin ganun ka-special yung sayo. So, they minimize it. Ginagawang maliit, para walang kwenta, para lang gumaan ang loob nila. Nakakatawa minsan, kasi kahit obvious na pinaghirapan mo, sasabihin nila, "Ang dali lang naman yan. Kung gusto ko, kaya ko rin yan." Pero kung kaya nga nila, bakit hindi pa nila nagagawa? The truth is, hindi nila kinaiinisan ang tagumpay mo. Kinaiinggitan nila ang effort mo, ang discipline mo, at ang kakayahan mong magtagumpay kahit walang ingay. Kaya kung may ganitong tao sa paligid mo, huwag mong hayaan na maapektuhan ka. Huwag mong bawasan ang liwanag mo para lang hindi sila mabulag. Kasi minsan, yung mga taong pinipilit paliitin ang liwanag mo, sila yung pinaka natatamaan ng kinang mo. Ipagmalaki mo kung anong narating mo. Kahit maliit lang. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot para magtagumpay. Remember this, your success doesn't need validation from those who refuse to clap. Ang mahalaga, alam mong pinaghirapan mo yan. At kahit hindi nila aminin, alam din nila yan sa loob-loob nila. Number 8, gusto nila sila ang mas magaling. Kapag laging gusto ng isang tao na mas magaling siya sa'yo, mapapansin mo yan sa mga maliliit na detalye. Hindi niya kailangang sabihin ng direkta, pero ramdam mo sa pamamagitan ng tono ng boses niya, sa mga salita niya, o sa mga reaksyon niya tuwing may na-achieve ka. Halimbawa, nagkwento ka lang ng simpleng good news. Halimbawa, "Uy, natapos ko na yung project." Pero imbis na sabihin, "Congrats, ang galing mo," sasabihin niya, "Ah, ako nga dati, mas mahirap pa yung ginawa ko, pero natapos ko rin agad." Ganun ka subtle. Hindi siya nagagalit sa'yo ng lantaran, pero gusto niyang iparamdam na hindi ka dapat mas mataas, o mas magaling, o mas ahead kaysa sa kanya. Ito yung tipo ng tao na kapag ikaw ay umaangat, pakiramdam nila bumababa sila. Kaya gagawin nila ang lahat para ibalik ang balanse sa isip nila. Hindi dahil gusto ka nilang saktan, kundi dahil hindi nila matanggap na may naabot ka na hindi nila kayang abutin sa ngayon. Minsan, mapapansin mo rin yan sa conversations. Lahat ng topic napupunta sa kanila. Kapag nagbahagi ka ng tagumpay, may version din sila. Kapag nagsabi ka ng struggle, mas malala daw yung kanila. It's like they always have to one-up you para lang maramdaman nilang pantay kayo o sila pa rin ang bida sa kwento. Nakakapagod yung ganitong energy kasi kahit wala ka namang masamang intensyon, parang may invisible competition na hindi mo naman sinimulan. And the worst part, minsan, these people are even your friends, coworkers, or family members. Pero tandaan mo ito, ang taong secure sa sarili niya, hindi kailangan makipagkumpetensya. Kapag alam mong may sarili kang landas, hindi mo kailangang patunayan sa iba
na mas magaling ka. Pero ang naiinggit, laging gustong patunayan na hindi sila kulelat. So kapag nakaramdam ka ng ganitong vibe mula sa isang tao, huwag mong sabayan. Smile ka lang, be gracious, at ituloy mo lang yung ginagawa mo. Because deep down, kung gusto nilang maging mas magaling, dapat ginagalingan din nila. Hindi yung ikaw ang pinipigilan. At sa dulo, tandaan mo, hindi mo kailangang maging mas magaling sa kanila. Sapat na mas magaling ka kaysa sa dati mong sarili. Number 9, nagiging malamig sila bigla. Isa sa pinaka-obvious na senyales na may naiinggit sa'yo ay kapag biglang nagiging malamig ang isang tao na dati close sa'yo. Parang biglang nagbago ang vibe nila. Hindi na sila kasing saya o kasing excited makipag-usap sa'yo tulad ng dati. Pwede kang makaramdam ng subtle na tensyon sa tuwing magkasama kayo. Alam mo yung tipong dati, kahit simpleng joke lang, sabay kayong tumatawa. Pero ngayon, parang may invisible barrier sa pagitan ninyo. That's a classic red flag. Ang dahilan kung bakit ganito ang nangyayari ay kadalasan rooted sa inggit o insecurity. Sa halip na masaya sa achievements mo, mararamdaman nila ang discomfort o jealousy, kaya mas pinipili nilang lumayo emotionally. Hindi ito tungkol sa'yo per se, it's about them. Pero, alam mo yung part na nakaka-frustrate? Parang kahit anong effort mo, cold vibes pa rin ang bumabalik. Minsan, ganito rin ang nangyayari kapag nakikita nilang mas confident ka. Ang confidence mo na dati ordinary lang sa kanila, ngayon parang reminder ng sarili nilang kakulangan. Kaya nagiging silent o passive-aggressive sila. Hindi nila alam kung paano iproseso ang nararamdaman. You might even catch them giving short one-word replies o slow responses sa message mo. Ang tip ko dito, don't take it personally. Hindi mo kailangang i-chase ang warmth nila kasi hindi ito tungkol sa'yo, kundi sa internal struggle nila. Kumbaga, it's like they're fighting their own feelings of inadequacy while pretending everything's normal. Sa halip, continue being yourself. Be happy with your growth and let your positivity speak for itself. Madalas, eventually, makikita rin nila na hindi sila kailangang maging cold o distant para makasabay sa'yo. Pero that's their lesson, not yours. Number 10, nagpapakita ng peke o plastic na kabaitan. Isa sa pinakamalabong sinyalis ng inggit ay yung mga taong nagpapakita ng sobrang bait sa harap mo. Pero pag nakaalis ka na, iba ang sinasabi nila sa likod mo. Parang gusto nilang ipakita sa mundo, oh, I'm so friendly and supportive. Pero deep inside, may tampo at jealousy na hindi nila kayang ipakita openly. Minsan nakaka-relate ka sa kanila dahil initially, akala mo kaibigan mo sila. Laging ready makinig, lagi silang available sa chat, palaging supportive sa mukha mo. Pero habang tumatagal, mapapansin mong may subtle digs sila sa comments o yung parang innocent na jokes nila, may halong, oh really? That's all? Na ganyang vibe. It's like they're testing you, measuring you against themselves, and secretly hoping you stumble, kahit sa maliit na bagay. Ang mas nakaka-frustrate, hindi mo agad ma-detect dahil smooth ang kanilang act. Parang plastic smile lang, pero ang energy nila, iba. Ang tricky pa, dahil polite sila, minsan naiisip mo, baka overreact ka lang. Pero deep down, ramdam mo ang vibe, yung hindi nila kayang tanggapin na maganda ang nangyayari sa'yo. Kaya sa ganitong sitwasyon, importante na maramdaman mo ang difference between genuine support at fake cheer. Kapag natural encouragement, masaya sila sa achievements mo without secretly comparing themselves. Kapag plastic, lagi kang may gut feeling na something is off. Remember, not everyone who smiles at you is happy for you. And that's okay. Mahalaga lang na aware ka at hindi ka ma-distract ng negativity nila. Number 11, sinisira nila ang reputasyon mo. May mga tao talaga na kapag naiinggit, hindi nila kayang makita na successful ka ng tahimik lang. Sa halip, sisirain nila ang reputasyon mo para lang maging balance ang mundo sa tingin nila. Halimbawa, kung may achievement ka sa trabaho o sa paaralan, may pagkakataon na may maririnig kang, oh, hindi naman siya deserving, swerte lang siguro siya. Parang gusto nilang baguhin ang perception ng ibang tao tungkol sa'yo para hindi ka masyadong magmukhang successful. Ito rin ang mga taong nagbabahagi ng chismis o exaggeration tungkol sa'yo sa social media o sa mga kilala nyo. Hindi nila kailangan ng direktang manakit. Minsan, ang simpleng seed ng doubt na kanilang itinanim sa iba ay sapat na para maapektuhan ang pananaw ng tao sa'yo. Nakakairita, di ba? Especially kapag alam mong
Pinaghirapan mo ang bagay na yon. Ang pinaka-relatable dito ay mararamdaman mo na parang unfair ang mundo minsan. You're doing your best, you're kind, you're hardworking, pero may iba pa rin na pipiliing sirain ang good vibes mo. Ang tricky part, madalas hindi nila direct sasabihin sa'yo. Kadalasan, indirect ang approach nila. Through comments, hints, o silent judgment. Kaya importanteng hindi ka madalas sa energy na yon. Remember, kung may tao man na sinusubukang pabagsakin ka, it's more about their insecurity than your ability. Sa madaling sabi, the fact na sinusubukan ka nilang pabagsakin o sirain ang reputation mo, ibig sabihin ay banta sa kanila ang success mo. And that, believe it or not, is a compliment in disguise. Number 12, naiirita sila sa confidence mo. Kapag natural kang kumpiyansa sa sarili mo, minsan hindi mo man namamalayan, may mga tao na naiirita sa'yo. Bakit? Kasi ang confidence mo, parang spotlight na hindi nila kayang pasanin. Nakikita nila kung gaano ka kalakas, kung gaano ka kalinaw sa mga desisyon mo, at kung gaano mo kayang i-handle ang challenges ng walang drama. At dito, automatic nilang naiisip, bakit siya ganito? Bakit parang okay lang sa kanya ang buhay niya, samantalang ako, nalulunod na. Ang totoo, hindi nila talaga naiintindihan ang mindset mo. Para sa kanila, kahit maliit na tagumpay mo, parang banta sa kanila. At kung minsan, kahit hindi mo sinasadya, ang simpleng confidence mo sa simpleng bagay, pwede na nilang maramdaman bilang insulto. Parang silent reminder na, ako bakit hindi ganyan? Kaya minsan, makikita mo silang nagiging defensive o may bitter vibes. Hindi nila kayang tanggapin na may iba na hindi kinakailangan magyabang para maging successful o masaya. Sa totoo lang, ang pagiging confident mo ay hindi pakikialam sa kanila. Ito ay manifestation lang ng pagiging okay mo sa sarili mo. Kaya kung napapansin mong nagiging irritable o naiirita sila sa confidence mo, tandaan mo, hindi tungkol sa'yo, kundi sa insecurity nila. You're just shining, and some people are not ready to see light na hindi nila kontrolado. Number 13, pinapansin nila ang material na bagay. Isa sa pinaka-obvious signs na may naiinggit sa'yo ay yung palaging napapansin nila ang mga material na bagay na meron ka. Hindi lang simpleng, wow, ang ganda ng bag mo, ang bago ng sapatos mo. Parang may extra layer ng scrutiny o judgment. Halimbawa, mag-post ka sa social media ng bagong gadget o outfit mo. Tapos imbis na simpleng compliment, parang may kasunod na mukhang mahal pero parang normal lang na damit. Parang pilit nilang ginagawang maliit ang achievement mo sa pamamagitan ng focus sa physical things. Kadalasan, ito ay dahil sa insecurity nila. Hindi nila nakikita ang effort o choices mo sa likod ng mga bagay na meron ka. Nakikita lang nila yung bagay mismo at kinukumpara sa kung anong meron sila. Kaya kahit simpleng bagong bag, bagong sapatos, o kahit upgraded phone mo, nagiging trigger para sa kanila. Parang sa tuwing ikaw ay nag-i-enjoy o proud sa sarili mo, sila naman ay nagkakaroon ng internal comparison. Bakit siya may ganyan? Ako wala. At syempre, sa real-life interactions, hindi lang sa social media nangyayari ito. Kung magkasama kayo sa isang group, lagi nilang napapansin ang damit mo, shoes mo, o kahit car mo. Hindi nila ma-relax na masaya ka lang sa sarili mo. Kailangan nilang mag-react. Minsan sa subtle na paraan, minsan sa sarcastic remarks. Ganun ka-importante sa kanila na makompare ang sarili nila sa'yo. At hindi nila kayang i-enjoy ang tagumpay mo nang walang konting envy na nakatago sa likod. Sa madaling salita, ang sobrang focus nila sa material things mo ay hindi dahil interesado sila, kundi dahil naiinggit sila at subconscious nilang kinukumpara ang sarili nila sa'yo. Kaya next time, kung mapapansin mo ito, tandaan mo, ang inggit ay proof na you did something right. Number 14, gusto nilang makipagkumpetensya sa lahat. May mga taong kapag nakikita kang nag-e-enjoy o nagtatagumpay sa kahit anong bagay, maging maliit man o malaking achievement, bigla silang nagiging parang kailangan nilang makipagkumpetensya sa'yo. Parang hindi nila kayang tanggapin na may ginagawa ka na okay lang sa'yo at gusto nila palaging mas mauna o mas mahusay. Halimbawa, kung nakapasa ka sa isang exam, sila bigla rin gagawa ng paraan para maipakita sa lahat na mas magaling sila kahit hindi naman kailangan. Kung may na-achieve ka sa trabaho o project, agad nilang itataas ang sarili nilang accomplishments para hindi ka masyadong lumiwanag. It's like may invisible scoreboard sila sa isip nila.
at kailangan palaging mas mataas ang score nila kaysa sa'yo. Minsan nakakainis pero natural lang sa kanila dahil sa insecurities. Parang lahat ng bagay sa buhay mo ay nagiging paligsahan. Sino unang makapost sa social media? Sino ang mas maraming likes? Sino ang mas maganda ang presentation? Sino ang mas mabilis makagawa ng task? Kahit simpleng bagay lang, parang battle. Ang tricky pa, minsan hindi nila ito hayagang sinasabi. Makikita mo lang sa actions nila. Kaya minsan, kahit wala silang masamang intensyon, ramdam mo na may tensyon. Ang good news, kung naiintindihan mo ito, mas madali mong haharapin. You just keep shining at your own pace. Kasi ang inggit nila ay reflection ng sariling insecurities, hindi ng kakulangan mo.